dahil nga sa emosyon nito ay nagawa niyang maalis ang kutsilyo sa kamay ng lalaki dahil open ang defenses nito sa katawan tulad ni Princess. Ngunit hindi ito nagpatalo at nilabanan siya ng mano-mano. Ayaw niyang patagilin ang laban na yon dahil meron pa siyang dapat gawin kung kaya sinipa niya ito ng pagkalakas-lakas na ikinatalsik nito sa isang tabi. I have no time for you, kid. Walang buhay niyang sabit pinapagan. Ang kamay na tila na dumihan dahil sa ginawa niya. Masamang tingin ang pinukul sa kanya ng lalaki habang hawak ang tiyan na nasaktan. I challenge you for a duel. I will make you pay for what you did to my girlfriend. Girlfriend? Taka niyang tanong sa sarili hanggang sa maya-maya'y ma-realize niya kung sinong tinutukoy nito. Kaya natawa siya. You mean Princess? So, you are her boyfriend, showing up like a knight. Oh, how sweet. You are both a kid. I am not a kid. Try to scan me. Tayong sabi nito at nalakad ito papunta sa kanya. Dahil mabait siya katulad nung kay Princess ay ginawa niyang nais nito. Hindi niya maikakailan na malakas ang aura ang nararamdaman niya sa lalaki. Ngunit kahit anong lakas mo kung ibabababa mo lang, ang guard mo sa labanan ay talo ka. Pareho sila ng nobya nito nakakulangan eh. Malakas nga sila at malaki ang potensyal na mas umangat pa. Ngunit masyadong pinapairal ang kanilang emosyon. Name Prince, age 24, rank 1, position mafia. So, you are rank 1? Tanong niya dito tumingin sa mukha nito na seryoso lang. Bakit ba lapitin ako ng gulo? Mahinang bulong niya sa sarili at napabuntong hininga. Pilit na nga niyang inilala yung sarili sa mga mata na mga naruroon ngunit kusang lumalapit ang mga ito sa kanya. Kahit wala naman siyang gawin na kahit na ano. Nasa na yung plano nilang tahimik na misyon? Wala, dahil sinisira nito mag-boyfriend and girlfriend na humaharang sa daan niya. You're a Filipina? Napatingin siya sa lalaki dahil sa sinabi nito at kita niya ang gulat sa mukha nito. Sa bagay, sino ba mag-aakalang Pilipina siya dahil sa blonde na buhok niya at tila taga-Canada ang mukha niya? My mother is a Filipina. So what do you want from me? A duel? Fine. Pero bukas na, may gagawin ako importante ngayon. Pagkasabi ni Stella noon, itinalikuran na niya ito at naglakad pa alis ngunit hinawakan siya nito sa braso at ikinatigil niya. Wait, hindi niya maintindihan kung bakit tila merong kakaiba sa hawak sa kanya ng lalaking yun. Nilingon niya ito tinasan ng kilay. Who are you? I'm Queen. Please remove your dirty hand on me now. Dahil sa sinabi niya ay kusang napabitaw ang lalaki sa kanya at pinagpaganyang braso na hinawakan ito bilang pang-asar sa lalaki. Akala niya maaasar ito sa ginawa niya, ngunit wala itong reaksyon kaya napailing na lang siya at iniwan ito doon. Natila malalim ang iniisip, hindi na lang niya pinansin ang lalaki at nagpatuloy papunta sa library. Prince ha? Nasabi niya sa sarili at napailing. Meron na naman tuloy siyang duel bukas. Paano kung araw-araw na lang merong humahamon sa kanya? Baka maubos niyang malalakas sa lugar na yun. Natawa siya sa isipin na yun dahil masyadong mataas ang confidence niya sa sarili niya. Lalo na rank 1 ang kalaban niya bukas. Malakas si Prince. Kung hindi nga niya ito nasipa palayo sa kanya ay siyang tatamaan ng suntok nito. Napailing na lang siya at hindi yun naisip pa. Nasa library na siya ngayon at naghahanap siya ng libro na kakailanganin niya. Alam niya na meron nun doon kaya hindi siya tumigil sa paghahanap. Meron din namang mangilan-ngilan na taong nagbabasa doon kaya tahimik ang paligid. Maya-maya pa'y may nakita siyang isang libro na hardbound at mayroong nakasulat na Moon Family. Ngunit nasa itaas ito, kumuha siya ng patungan at kinuha ang librong yon. Maalikabok na to tila hindi binabasa ng kung sino man. Sa bagay, sino bang magbabasa nun dahil nasa restricted area siya? Yun na lang kasi hindi niya na-check at hindi naman siya nagkamali dahil meron noon doon. Dahil walang nakapansin sa kanya na pumasok sa loob, ay naghanap siya sa tagong lugar sa likuran ng bookshelf at doon binuklat ang libro. Ayon sa libro na ay nagsimula ang Moon Family sa isang babae, isang matapang na babae at ang kakaiba sa Moon Family. Ay hindi nagkaroon ng susunod na babae sa kanilang lahi. Puro lalaki lamang yun. Katulad ng nakita niya sa family tree.
Ayon din sa libro ay niloko ang kanyang mga lolo ng kanilang mga napangasawa dahilan kung bakit walang kasamang mga asawang pictures nila sa family tree. Ngayon naiintindihan na niya ang bagay na yon. So ang magulang niya lang ang naging matatag at samahan mo pa na siya ang unang babae sa pamilya nila. Natigilan siya sa isipin na yun. Ngayon alam na niya kung gaano siya kahalaga sa pamilya Moon. Kung bakit siya nadukot ngayon at kung bakit nagkagulo noon. Still gusto pa rin niyang malaman ng totoong dahilan. Kaya nagbakasakali siyang may mahanap sa libro, ngunit wala. Nang sa wakas ay dumating ng part tungkol sa kanilang pamilya. Ang totoo pala ay mahirap ang kanyang ina dahil sa kapabayaan ng kanyang lolo na ama nito. Minaltrato siya at doon siya nakilalang ama. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha niya sa nalaman tungkol sa ina. Kaya naman pala nung time na hindi sila okay ni Maximus at ito ang nakita ni Johanna, ay tinulungan niya ang anak. Naalala niya na kwento ni Johanna na ganun din ang kwento sa kanya ng ina. So, totoo nga talaga yun. Mabuti na lang at dumating ang daddy niya para iligtas ito sa masamang kamay ng ama ng ina. Napahinto siya sa pag-iyak na makita niya ang tungkol sa anak ng mga ito. Ayon dito ay siyang kauna-unahang babae sa pamilya nila, kaya ganun na lamang kung alagaan at protektahan siya ng mga ito. Hindi niya alam kung ano meron sa kanya. Ano ngayon kung siyang unang babae sa pamilya nila? Inilipat niya sa susunod na page, ngunit naputol yun sa part na nawala na siya. Ipapaliwanag na sanang dahilan doon. Punit ang nasa pahina ng libro na yon, kaya lalo siyang nainis. Isasara na sana niya ang libro nang makita niya na mayroon pang isang part ang libro. Last part, natigilan siya ng mabasang nakasulat doon. Ngayon naintindihan na niya kung bakit mayroon dalawang branch sa baba ng magulang niya sa family tree. Xavier, young brother of Stella Moon. A year after Stella's missing case, Queen Amor were pregnant, and to prevent the exact tragedy that happened to Stella, they kept it a secret to everyone, and up until now, only few and selected people knows this information. Pilit na kinokontak ni Stella si Arabella para magtanong dito tungkol sa impormasyon na nakuha niya, ngunit hindi niya ito makontak. Naalala niyang sabi nito ay meron siyang hahanaping tao. Ang tanong ay sino? Kailangan niya itong makausap sa lalong madaling panahon. Habang naglilibot siya sa kakahanap kay Arabella, nagtatanong na rin siya sa mga makasalubong niya na nandoon. Dahil na rin nanalo siya sa duel kanina ay naging madali sa kanya ang makipagsalamuha sa tao dahil pinapansin na siya ng mga ito. Nagtatanong siya kung may alam sila na mayroon pang ibang anak ang mag-asawang Moon. Katulad ng sabi sa libro ay walang alam ang mga ito, kundi piling tao lang ang nakakaalam at isa na siya doon. Nang mapagod siya at inabot na ng gabi kakahintay kay Arabella at hanap ay nagpasya na siyang umalis doon. Baka naroon ito sa kanilang bahay, ngunit nang makarating siya sa bahay ay wala pa rin doon ang babae. Stella, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa pabalik-balik, hindi ba ayos ang unang araw mo doon? Takang tanong ni Sanya na kanina nahihilo kay Stella. Napabalik-balik sa baba at taas. Where is Ate Arabella? Tanong niya dito ni kinakunot ng noo ni Sanya. Hindi ba kayong magkasama? May iba rin akong lakad, hindi ko pa siya nakikita. Napasabunot si Stella sa buhok niya dahil doon. Kailangan na kailangan niyang makausap si Arabella. Pakaramdam niya masisiraan na siya ng ulo at gusto na niyang masagot ang tanong sa kanyang isipan. Ano bang nangyayari sa iyo ha? Buong pagtataka na tanong muli ni Sanya na siyang saktong bukas ng pinto't pumasok si Nadine. Hayst kapagod, sabi nito't dederecho ito sa tabi ni Sanya na nasa sofa. O anong nangyayari sa inyo? Ikaw Stella, para kang natatayang hindi matai. Kausapin mo nga yan si Stella, kanina pa yan ganyan, hinahanap si Ate Arabella. Hirap na sabi ni Sanya dahil pagod din siya sa misyon na nakatoka sa kanya. Ate Arabella baka mo? Tumawag siya sa akin kaninang tanghali. Sabi niya hindi daw siya uuwi. Kinontak ulit siya kanina bago ko umuwi kasi may itatanong ako kaso. Hindi ko na siya makontak. Hindi ba't magkasama kayo? Tila nang hina si Stella dahil sa narinig sa sinabi ni Nadine sa kanya. Napaupo na lang siya sa solong sofa na nasa tabi niya sa gitna ng dalawat na pahihilot sa kanyang sentido. Ano bang nangyari? Hindi ba kayo magkasama? Dapat alam niyo kung nasaan ang isa't isa? Tanong ni Nadine kinadilat ni Stella at napatingin sa dalawa. Ayun na ngang problema. Kailangan na kailangan kong makausap si Ate Arabella ngayon.
dahil meron ako importanteng bagay na itatanong na alam kong alam niyang sagot. Tila frustrated na sabi ni Stella sa dalawa. Ano ba kasi yun? Pabitin ka pa dyan eh. Irap na sabi niya din sa kanya na ikinatahimik sandali ni Stella. Ayan, kapag tinatanong na siya tumatahimik na tapos hindi na tayo sasagutin. Biglang sabi ni Sanya na siyang kinabuntong hininga ni Stella at nagsalita. Meron kasi akong nalaman. Nakaharap ko ng daddy ko, pati si mommy, silang dalawa. Really? Then that is a good thing, di ba? Ba't parang gulong-gulo ka dyan? Napailing si Stella dahil sa sinabi niya ni Nadine. Hindi mo kasi naintindihan, Nadine. Nalaman ko na meron pala ako nakababatang kapatid, si Zephyr. Kapatid? Gulat na sabay na sabi ng dalawa na siyang kinatango naman ng marahan ni Stella. What? Paano? Bakit hindi natin nalaman agad? At saka wala sa news yan. Gulong sabi ni Nadine ay kinatango muli ni Stella. Nang marahan dahil naintindihan niya ang kaibigan. Naintindihan ko kung saan ka nang gagaling, Nadine. Kaya ang gusto ko makausap si Ate Arabella para malaman ng totoo. Ganito kasi yan. Nung pumasok ako sa office ni Daddy, nakita ko yung family tree namin. Tapos mayroon 2 branch sa ibaba ng Mom at Daddy. Tinanong ko kay Ate Arabella tungkol doon, simula noon naging taranta na siya at umalis bigla. Kaya gumawa ko ng paraan para mahanap ang totoo. At yun ang nalaman ko mula sa library doon. Hindi makapaniwala si Sanya at Nadine dahil sa kanilang nalaman. Napatingin pa sila sa isa't isa at hindi makapagsalita. I'm speechless, sabi ni Sanya. Same here, segundang sabi ni Nadine. So ano, kamukha mo ba si Zephyr? Nasaan na siya ngayon? Ayun na nga, hindi ko alam, kaya nga gusto kong makausap si Ate Arabella. Dahil siguradong may alam siya doon. Napatango ang dalawa dahil sa sinabi ni Stella. Based sa kwento mo, meron talaga. Bakit hindi mo nalang hintayin si Ate Arabella? Malay mo bukas magkita na kayo sa hideout. Sa ngayon, kwentuhan mo na muna kami sa nangyari sa first day mo. Excited na sabi ni Sanya na ikinatango din na sunod-sunod ni Nadine. Napabuntong hininga na lang si Stella at nagsimulang magkwento sa dalawa. Tama si Sanya. Hintayin na lang natin na makita ni Arabella at baka bukas ay makita niyan ito sa hideout. Matapos nilang magkwentuhan ay kumain na sila. Nagpa-deliver na lamang sila dahil pare-pareho silang pagod at hindi na magawa pa magluto. Nang matapos sila ay sinabi na rin ni Nadine na ready na information na ginawa niya. Hindi pa sana balak ni Stella ang ibigay yun sa magulang. Pero kapag hindi niya nakita bukas maghapon si Arabella ay ang magulang ang pupuntahan niya. Matapos yun ay maaga na siyang natulog para maaga siyang magising kinabukasan. Katulad ng inaasahan ay maaga siyang nagising at nauna pa siyang umalis sa dalawa para dumiretso sa hideout. Una niyang ginawa na makarating doon ay hanapin si Arabella. Dahil maraming tao doon ay nahirapan siyang maghanap hanggang hindi niya na rin ito makita matapos ang ilang oras. Queen! Napahinto sa paglalakad sa Stella at paghahanap kay Arabella na mayroon tumawag sa pangalan niya. Paglingon niya doon ay nakita niya si Prince, yung boyfriend ni Princess na nakausap niya kahapon. Napatapik siya sa noo niya dahil nakalimutan niya na may duel nga pala sila ngayon. Tinataguan mo ba ako? Dahil natatakot ka sa akin? Tagalog na sabi nito. Now, sigurado na siya kung bakit ito nagulat nang malaman na Filipina siya. Dahil nakakapagtagalog din to. Gumisi naman siya sa lalaki at tumayo ng maayos at namiwang. Kung nagtatago ako, hindi mo sana ako makikita dito ngayon. My mind was just too preoccupied to the point that I forgot our battle. Kita niya na napakuyom ang kamao ng lalaki dahil sa sinabi niya. Kaya lalo siyang napangisi dahil doon. Tara na, nang matapos na to. Inis na sabi nito at naglakad ng papunta sa battleground. Doon niya lang napansin na ang dami na namang nanunood sa kanila. Ang dami nga ring mga babaeng nakasunod kay Prince. Namangha siya dahil ganun pala ito kasikat sa mga babae. Well, sa bagay may itsura naman to. Hindi nga rin niya nahalatang Filipino pala to. Hindi na lang niya pinansin ng mga tao sa paligid at sumunod sa lalaki. Alam niya na matatapos din kagad ang laban, katulad ng laban nila ni Princess. Base sa pagkakarinig niya sa paligid ay nasa klinik pa rin ito dahil mukhang nagkaproblema sa tiyan nito. Well, hindi na niya kasalanan yun. Kung hindi niya yung ginaway, siya naman ang mapapahamak. Ayaw niya ay dinalagot siya kay Maximus. Speaking of Maximus,
Hindi niya nakausap ang mga ito kagabi dahil maaga siyang nakatulog at nakalimutan ng mag-ama niya. Nag-iwan na lang siya ng message sa mga ito't magiging busy siya at alam niyang maintindihan naman yun ng dalawa. Nang makarating sila sa battleground ay pumalibot na kagad sa kanila ang harang para walang madamay sa labanan na yun. Masyado mong minaliit ang kakayahan ko, kaya lalabanan kita ng mano-mano, sabi ni Prince na ikinangisi niya at umakto lang siyang pinapalapit ito sa kanya. Walang sinayang na oras ang dalawa at kagad na nagsimulang maglaban ng mga ito. Sobrang bilis ng kilos nila na hindi malang napapansin ng mga ito ang ibang mga galaw na ginagawa nila. Ngunit sa kanilang dalawa'y kitang-kita nila ito na tila isa lamang yung sisiw sa kanila. Maya-maya pa'y nagkahiwalay sila at kapwa hinihingal ng isa't isa. "You're good, ha?" sabi ni Stella, ngunit hindi sumagot si Prince at muling sumugod sa kanya na hindi nito inaasahan. Sa labas ay tuwang-tuwa ang manunood. Si Prince nang nakikipaglaban, ang pinakamagaling sa kanilang organization. Madalang nga lang nila ito kung makita dahil na rin palagi itong nasa mission dahil siya lang ang pinakamagaling sa kanila. Halata nilang lahat na mayroong relasyon si Princess at Prince, ngunit ni minsan hindi pa nila ito nakikitang dalawang na magkasama. Ngayon na hinamon ni Prince si Queenie, sigurado na sila na mayroon ng relasyon ng dalawa, lalo na't kita nilang galit sa mukha ng lalaki. Yun ang unang pagkakataon na mayroong nakasabay sa one-on-one na pakipaglaban kay Prince. Usually kasi katulad ni Stella nung naglaban sila ni Princess ay natatalo kagad ni Prince ang kalaban niya ng bare-handed. Tumagal ang kanilang labanan ng halos mag-iisang oras na magsawa sila at lumayo sa isa't isa. Nalibot na nga rin nilang buong battleground sa bilis nila at sunod-sunod na atake, walang mintis. Parehong hinihingal ang dalawa at halata sa mukha nila na ayaw magpapatalo. Sabay silang napatingin sa isang table na naruroon kung saan nandun ang mga armas na maaari nilang magamit. Naging mabilis ang pangyayari. At sabay silang tumakbo papunta sa lugar kung nasa ng mga armas at kumuha ng tig-isa na gamit at tinutok sa isa't isa. Parang nawalan ng hangin sa paligid ng manunood dahil makapigil hiningang kanilang pinapanood. Pareho na ngayon nakatutok ang armas nila. Si Stella isang small knife ang hawak at nakatutok sa leeg nito, habang si Prince naman ay baril na nakatutok sa ulo niya. Napangisi si Prince dahil doon. "You lose. Don't underestimate what a simple knife can do." Pagkasabi ni Stella noon mabilis lang nila yung baril sa ulo niya at umikot siya. Pagkatapos ay sinugatan ng tiyan ng lalaki. "Ah!" daing ni Prince dahil sa sakit at lalim ng pagkakahiwa nito. "I told you, don't underestimate it." Proud na sabi ni Stella at hindi na binigyan pa ng pagkakataon si Prince at tinutok ang small knife sa leeg nito. Napatingala naman si Prince dahil doon at tinignan lang ng seryoso si Stella. "Do it," matigas na sabi ni Prince ngunit tinitigan lang siya ni Stella. Samantalang sa isang silid naman ay napatayo ang babae na makita niyang nangyayari mula sa CCTV. "Don't," biglang sabi nito sa kanya. "Pero mahal, anak natin yun," depensa sa sabi nito sa asawa. "I know, she won't kill our son." Saktong pagkasabi ng lalaki noon ay binaba na ni Stella ang kanyang armas at umatras ng konti mula kay Prince. Kung sa labas ay hindi rinig ang kanilang pinag-uusapan, sa CCTV na yun ay rinig na rinig nila. Katulad ni Princess, kulang kayo sa focus. Train your girlfriend more. She is a short-tempered girl. Also you, I know you can do better, Prince. Tinapon ni Stella ang knife sa isang tabi pagkasabi niya noon at tumalikod na sa lalaki. "I lose," kusang sabi ni Prince dahilan para mawalang harang sa paligid nila. Loading, name queen, rank 1, position spy. Kalat na ang tungkol sa pagtalo ni Stella kay Prince. Ang mabilis na pag-akyat niya sa ranggo ang mas lalong nagpatunog sa pangalan niya, lalo na't 2 araw pa lang siya sa kanilang organization. Hindi naman nabago o naalis ang ranggo ni Prince at Princess dahil magkakaiba sila ng posisyon. Pero kung nagkataon na mafia din siya, o hindi kaya sniper baka nasa kanya ng ranggo ng dalawa. Mapupunta lang mga ito sa kanyang baba. Biruin mo natalo niyang 2 sa pinakamalakas sa bawat posisyon nila. Kaya ngayon marami nang humahanga kay Stella. Baliwala naman kay Stella ang kasikatan niya na yon. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makausap si Arabella.
Kanina pa niya to hinahanap simula na matapos ang laban nila ni Prince. Ngunit hindi pa rin niya ito makita. Nang gabi na'y nagpasya siyang pumunta sa magulang para ibigay ang information na nakuha niya para na rin magtanong sa mga ito kung nasaan ang partner niya. Kaya nga sila mag-partner para lagi silang magkasama pero anong nangyari? Bakit iniwan siya nito? Tinawag niya na muna sa ama kung pwede siyang mag-report na at pumayag naman ito. Well, hindi naman talaga daddy niya sumagot kung hindi ang pinagkakatiwalaan lang nito. Habang nasa labas siya ng pinto ng office nito ay ramdam niyang apat na aura. Sa loob at alam niyang malalakas ito. Familiar na siya sa mga ito pero sa isa na tingin niya ay ang pinagkakatiwalaan ng ama niya na hindi niya nakita kahapon. Kumatok muna siya at naghihintay na mayroong magsalita mula sa loob. Ngunit mayroong kusang nagbukas ng pinto para sa kanya. Natigilan siya nang makitang isang lalaki na may katandaan na. Naalala niya to. Siya yung lalaking tumulong kay Prince. Pero mukha itong isang normal lang na kamiyembro ng organization. Ngunit maya-may napagtanto niya na malamang ay nagpapanggap ito para hindi malaman ng karamihan na siyang pinagkakatiwalaan ng ama. Kung gayong importanteng tao pala si Prince. Hindi kaya pagalitan siya dahil sa ginawa niyang pagsaksak dito? Napailing na lamang siya at ngumiti dito pagkatapos ay nagsalita. Is Mr. Moon is there? I've got some reports to him. Yes, pasok ka iha. Nagtaka siya kung bakit nagtagalog to sa kanya. Alam nito nagtatagalog siya? Oh well, sa bagay nasa information sheet niya yon. Kaya malamang na alam din nun ang magulang niya. E di sana nagtagalog na lang sila kahapon. Hindi nahirapan pa siyang mag-English. Napasimangot siya sa isipin na yon habang naglalakad papasok. Pero maya-may nawalang simangot niya nang makitang mga to sa sala habang nakaupo. Nasa pinakang gitna ng sofang ama niya at nakaupo naman ang mommy niya. Sa gilid ng ama at nasa kanan nila ang Principal Rebecca Moon. Tamang ang hinala niya. Si Principal Rebecca ang nararamdaman niyang aura sa loob. Good evening, yung sabi niya sa mga ito. Alam niya ang dahilan kung bakit naging Moon ang apelido ng kanyang tita gayong kapatid ito ng ina. Pareho silang minaltrato ng mommy niya ng kanilang ama which is ang lolo niya. Naging dahilan yun para kaayawan nilang apelido ng ama at nang mag-asawa si Amor nilipat din nila ang apelido ng kapatid niya into Moon. Wala namang problema sa ama niya yon at masayang welcome ang bago nilang kapamilya. But still, hindi siya kasama sa family tree nila na exclusive for Moon blood only. Have a seat, Queen. Sabi ng ama niya at naupo ito sa tabi ng tita niya. Kapwa nakangiti sa kanya ito't ang mommy niya. Naiilang tuloy siya. Hindi naman niya alam kung bakit sila nakangiti ng ganon sa kanya. I'm here to. Speaking Tagalog, iha. Tayo-tayo lang naman ang nandito. Biglang singit ng mommy niya kaya napalunok siya doon. Napatingin siya sa mga kasama niya at isa-isa tila hinihintay ang sasabihin niya. Ang ama niya nakatingin lang sa kanya to lang kahit na anong emosyon. Ang tita Rebecca niya na nakangiti ng malaki sa kanya. Tulad ng ina niya at pinagkakatiwalaan ng ama niya na nakatingin lang din sa kanya at nakangiti. So eto po information na nakuha ko tungkol sa kay Stella Suarez. Inabot niyang envelope sa mga to at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Nalaman ko na siyang may-ari ng Moon CB at sa kasalukuyan nandito siya sa Canada para asikasuhin to. Moon Clothing Boutique? Sigurado ka ba dyan, iha? Gulat na sabi ng tita niya. Hindi po ako nagkakamali ang information na nakuha ko. Magalang na sabi niya dito at doon tinignan nila isa't isa ang dala niyang files. Tama nga siya. Kita nilang larawan ni Stella at nagtatrabaho at paikot-ikot sa kumpanya. Walang ibang nakakaalam na siyang tunay na may-ari dahil kasama nilang nagpapanggap na CEO. At siya tila isang bisita lamang. What a wise young lady. Biglang sabi ng ama niya at pakiramdam niya gumaan ang loob niya dahil doon. Ang marinig ang papuring iyon mula sa kanyang amay masarap sa pakiramdam. Mukhang nagmana sa yung anak mo, mahal ko. Sabi ni Amor na ikinatingin nito sa asawa. My love, huwag ka na munang umasa. Hindi pa tayo sigurado kung siya sa Stella talaga. Napatango naman si Amor dahil sa sinabi ng asawa sa kanya. Grabe, hindi ako makapaniwala na yung kausap ko noon sa school ay may-ari ng Moon CB. Gandang-ganda pa naman ako sa mga damit nila. Ako rin na Rebecca. Lagi nga ako nakikipag-unahan sa bagong labas nilang damit. Pakiramdam ni Stella lumalaki ng tenga niya dahil sa papuring naririnig niya. Kaya hindi niya napigilang mapangiti dahil doon.
I want you to investigate her closely, Queen. Magaling ang information na nakuha mo. Alamin mo pa kung anong lihim na meron siya. Yes po, ngiting sabi niya sa ama't ngumiti dito. I have an idea. Biglang singit ng tita Rebecca niya kaya napatingin sila dito. Magtutulungan kami ni Queen. Total, kilala ko ni Stella at bumalik sa school natin si Johanna. Ang anak niya. Dadalaw kami sa kumpanya bukas at susubukan kong umalam ng information doon. Nalaki ang mata ni Stella dahil sa narinig na yon. That's a great idea, Rebecca. Sabi ng ama niya at tumingin sa kanya kaya napaayos siya ng upo. Magsasama kayo ni Rebecca, kapatid ng asawa ko sa mission na to, Queen. Pero, okay po. Buntong hininga niya nang sabi. Ayaw niya magsimula ng ipagkakatakahan ng mga to. But wait, nasan po ang ate Arabella? Siya dapat ang partner ko, hindi ba? Pati sa mission ko na to. Sad to say, Iha, may ibang mission si Arabella na mas importante at siya lang ang dapat. Yan din palang sasabihin namin sa'yo ngayon. Hindi na nagtanong pa sa Stella. Matapos yun dahil sigurado siya na hindi naman ito sasabihin ng mga ito kung anong mission ni Arabella. Wala siyang choice kundi ang samahan ng tita niya. Ngunit paano na yan? Kasama niya sa mission ng tita Rebecca niya? Hindi ba dapat nasa Pilipinas to? Bakit ba kasi nandito siya sa Canada? Sigaw na sabi ni Stella sa isipan niya.